Noong mga araw na yon, halos walang pahinga si Aling Rosing. Tuwing pagsikat ng araw, maririnig na ang tunog ng kanyang batya habang inaayos niya ang mga damit na paplantsahin. Si Maro, na nasa 14 anyos pa lang noon, ay karaniwang nakaupo sa maliit na bangko. Binabantayan ang ina habang naglalaba. Si Maro ay hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan ng pera. Dahil dito, inako ni Aling Rosing ang lahat ng gawain para maitaguyod ang kanilang mag-ina kahit papaano. "Anak, ikaw na nga mag-abot nitong sabon," utos ni Aling Rosing isang umagang iyon habang iniinom ang kape sa tasa niyang may basag sa gilid. Mabilis namang kumilos si Maro, dala ang maliit na piraso ng sabon na halos ubos na. "Kailan po kaya tayo magkakaroon ng mas maginhawang buhay, nanay?" tanong ni Maro habang pinagmamasdan ang mga bula ng sabon na umaagos sa kanyang mga daliri. Ngumiti si Aling Rosing, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. "Balang araw, anak, balang araw." Sa araw-araw nilang pamumuhay, naging karaniwan na kay Aling Rosing ang gumising bago pa man sumikat ang araw upang maglaba. Kinuha niya ang labada ng mga pamilya sa kalapit na subdivision at maingat na binubuhat ang mabibigat na balde. Kung minsan, napapansin siya ng mga bata sa kalsada. "Manang, ang bigat naman yan. Kaya mo pa ba?" tanong ng isang batang lansangan habang sinusundan siya sa makitid na iskinita. Ngumiti si Aling Rosing. "Naku, kaya pa. Mabigat nga. Pero mas mabigat ang kumalamang tiyan." Ang mga simpleng pahayag na iyon ni Aling Rosing ay naging inspirasyon sa mga bata. Madalas siyang tinutulungan nila kahit papaano. May nag-aabot ng balde, may nagbibigay ng bote ng tubig. Bagamat maraming pinapasan sa buhay, palaging bukas ang kanyang loob na tumulong. Sa kabila ng hirap, palaging masigla si Aling Rosing. Kapag dumaan ang mga batang kalsada sa harap ng kanilang barong-barong, inaabutan niya ng tinapay o minsan ay nilutong lugaw. Kaya naman naging kilala siya sa lugar bilang mapagbigay at masayahin. Kahit si Maro, na hindi nakakapag-aral, ay natutong magbigay ng simpleng tulong sa mga bata. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga tuyong damit na kanyang paplantsahin, napansin ni Aling Rosing ang isang batang nakaupo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hawak nito ang isang sirang notebook at may lapis na halos kasing liit na lamang ng daliri. Hindi niya kilala ang bata, ngunit kitang-kita niya ang determinasyon sa mata nito habang nagbabasa ng lumang libro. Napansin niya rin na halos nanlilimahid na ang mga damit ng bata at tila gutom ito, ngunit nagpipilit pa ring mag-aral. Lumapit siya ng maingat, hawak ang isang piraso ng tinapay. "Iho, kumain ka muna," alok niya. Nag-angat ng tingin ng bata, ngunit saglit na tumingin sa lupa. "Maraming salamat po, pero hindi po ako namamalimos. Ayaw ko pong abalahin kayo." Ngumiti si Aling Rosing. "Hindi ito abala. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan para tumulong. Anong pangalan mo?" "Isagani po," sagot ng bata. "Nag-aaral po ako ng kahit ano. Gusto ko pong maging engineer balang araw. Ayoko pong manatili sa kalsada." Hinaplos ni Aling Rosing ang ulo ni Isagani. "Kay ganda ng pangarap mo. Sana matupad mo yan. Pero wag kang magmadali, isa-isang hakbang lang." Nakita ni Maro ang usapan mula sa malayo. Nang makalapit siya, nagtanong ito kay Aling Rosing. "Nanay, bakit po ba ang bait niyo sa kanila? Hindi ba po tayo rin gipit?" "Maro, anak, masarap tumulong kahit papaano. Sa bawat tinapay o kahit konting ngiti na binibigay natin, para na rin tayong lumilikha ng daan para sa mas magandang kinabukasan." Sagot ni Aling Rosing, mahina ngunit puno ng pagmamahal. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Aling Rosing na palaging bumabalik si Isagani sa parehong lugar. Tila hindi ito sumusuko sa kanyang pangarap. Lagi nitong dala ang sirang notebook at madalas nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng poste.
Sa tuwing makikita niya ito, hindi mapigilan ni Aling Rosing ang mapangiti. May kung anong nag-udyok sa kanya na simulan ang maliit na ipon. Sa ilalim ng kanilang papag, nilabas niya ang isang garapong plastik. Bawat sentimo o barya na kanyang natitira mula sa kanyang paglalaba ay maingat niyang iniipon. Hindi ito para sa sariling luho o anupaman. Sa isip ni Aling Rosing, gusto niyang matulungan si Isagani sa kahit anong paraan. Alam niyang hindi madali ang buhay sa kalsada at nakikita niyang ang munting batang iyon ay may potensyal na baguhin ang kanyang kapalaran. Isang araw, habang nagpapahinga sa tabi ng barong-barong, tinanong ni Maro ang ina, "Nanay, para saan po yung iniipon nyo? Pangpagamot po ba?" "Hindi anak, para ito kay Isagani," tugon ni Aling Rosing. "Bakit po? Hindi naman natin siya kaano-ano," pagtataka ni Maro. "Anak, hindi kailangan ng relasyon para tumulong. Minsan, sapat na ang makita mong nangangailangan at alam mong kaya mong gumawa ng paraan," paliwanag ni Aling Rosing habang hinahaplos ang likod ng anak. Isagani ay parang paalala na kahit mahirap tayo, hindi ibig sabihin ay hindi na tayo pwedeng umasa sa mas magandang bukas. Gusto kong bigyan siya ng pagkakataong iyon. Habang dumadaan ang araw, patuloy ang sipag ni Aling Rosing sa paglalaba. Hindi alintana ang init ng araw o lamig ng gabi. Sa bawat piraso ng damit na nalalabhan, bawat barya na naitatabi, mas tumitibay ang kanyang loob. Alam niyang sa bawat maliit na hakbang, malapit na niyang makamit ang simpleng hangaring iyon, ang makapagbigay ng liwanag sa landas ni Isagani. Isang hapon habang abala si Aling Rosing sa paglalaba sa likod ng kanilang barong-barong, napansin niyang nakaupo si Isagani sa sulok ng eskinita. Hawak nito ang sirang notebook at gamit ang lapis na halos kasing liit ng palito, tahimik itong nagsusulat. Kahit abala si Rosing, hindi niya maiwasang tumigil sandali para pagmasdan ng bata. Ang maliit na espasyo sa ilalim ng poste ng ilaw ay tila naging sariling silid-aralan ni Isagani. Hindi ito nababahala sa maingay na paligid, sa ulan o sa init ng araw. Patuloy lang ito sa pagsusulat, pagbabasa at pag-aaral. Hindi nagtagal, nilapitan ni Rosing ang bata. "Iho, kumain ka na ba?" tanong niya habang hawak ang isang piraso ng tinapay. Nag-angat ng tingin si Isagani. Baka sa mukha ang pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi pa po," mahina niyang sagot, "pero hindi po ako namamalimos." Napangiti si Rosing. "Hindi naman kita pinagsususpetsahan. Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa mo dyan. Palagi kitang nakikita dito." Sandaling natahimik si Isagani bago sumagot. "Nag-aaral po ako. Kahit anong libro na nakukuha ko sa basurahan, binabasa ko. Tapos sinusulat ko kung ano ang natutunan ko." "Nag-aaral ka?" tanong ni Rosing na tila hindi makapaniwala. "Bakit mo ginagawa yan? Wala ka namang paaralan, di ba?" Inangat ni Isagani ang sirang lapis. Ipinakita ito kay Rosing na para bang ito ang susi sa kanyang mga pangarap. "Gusto kong maging engineer, Aling Rosing. Ayoko na pong matulog sa kariton. Ayoko nang mamuhay sa kalsada." Natigilan si Rosing. Parang may kung anong bumalot sa kanyang puso. Sa kabila ng kawalang laman ng tiyan ni Isagani, sa kabila ng madumi nitong damit at magulong buhok, naroon ang liwanag sa kanyang mata. Isang liwanag ng isang batang may pag-asa sa kabila ng hirap. Lumambot ang puso ni Aling Rosing. Naisip niya, paano nga ba siya makakatulong sa batang ito? Bakit tila mas nararapat pang panghawakan ni Isagani ang pangarap kaysa sa iba pang bata? Mula noon, sa tuwing dadaan si Isagani, hindi na lamang siya basta-bastang batang pulubi sa paningin ni Rosing. Sa halip, isa siyang inspirasyon. Isang paalala na kahit sa gitna ng kahirapan, ay may mga taong handang sumugal para sa kanilang kinabukasan. Sa tuwing makita niya si Isagani, tila natutunaw ang pagod ni Rosing. Mas lalo niyang pinag-iigihan ang kanyang trabaho dahil alam niyang bawat barya na maitatabi niya
ay maaaring magamit para matulungan si Isagani. Hindi man direktang sinabi ni Rosing, pero sa puso niya ay umaasa siyang makita ang araw na si Isagani ay makakaalis sa kalsada. Sinikap niyang maging isang mapagkakatiwalaang presensya sa buhay ng bata. Sa bawat maliit na piraso ng tinapay na inaabot niya, sa bawat tanong kung nakapag-aral na ba ito sa araw na iyon, unti-unti niyang pinakita kay Isagani na may nagmamalasakit sa kanya. At habang mas natutunan ni Rosing ang kwento ng batang ito, mas lalong tumitibay ang kanyang loob na tulungan ito, anuman ang mangyari. Minsan, parang napapagod na rin po akong mangarap, amin ni Isagani isang gabi habang binabasa niya ang isang pahina ng punit na dyaryo. Parang sobrang hirap po maabot. Ganyan talaga anak, sagot ni Rosing habang inaayos ang mga nakasampay na damit. Pero mas mahirap ang sumuko. Lahat ng bagay may tamang panahon. Napatingin si Isagani sa kanya at sa unang pagkakataon nakita niya ang ngiti sa labi ng bata. Isang simpleng ngiti, ngunit tila may kasamang bagong lakas. Salamat po Aling Rosing, ani Isagani. Hindi niyo man ako kakilala, pero para kayong nanay sa akin. Hindi maiwasan ni Rosing na mapaluha sa narinig. Sa lahat ng kanyang pagsisikap at sakripisyo, wala siyang inaasahang gantimpala. Ang malaman lang na may natutulungan siya, sapat na iyon para magpatuloy. Mula noon, hindi lamang palihim na pagtulong ang ginagawa ni Aling Rosing. Sinikap niyang gawing inspirasyon si Isagani sa kanyang sariling buhay. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang nauunawaan ang halaga ng maliit na kabutihan. Ang simpleng pagbibigay ng tinapay o ang pag-upo sa tabi ng bata habang ito'y nagbabasa. Ang mga simpleng gawaing ito ang nagbibigay liwanag sa madilim na daan ng buhay ni Isagani. Habang naglalaba si Rosing, madalas niyang isipin ang kanyang mga pinangarap noong bata pa siya. Minsan din niyang inasam na maging guro, pero hindi niya natupad iyon dahil sa maagang pag-aasawa. Ngunit ngayon, habang tinutulungan niya si Isagani sa simpleng paraan, pakiramdam niya ay natutupad niya rin ang pangarap na iyon, kahit paano. Sa pagtuturo niya sa bata ng kaunting leksyon sa buhay, sa pag-inspire dito na ipagpatuloy ang pag-aaral, para na rin siyang naging guro, hindi sa loob ng classroom, kundi sa tunay na mundo. Ang dedikasyon ni Isagani ay hindi lamang nagbigay inspirasyon kay Aling Rosing. Pinukaw din nito ang mga nakapaligid sa kanila. Ang mga ibang bata sa kalsada, na dati walang inaatupag kundi maglaro, ay nag-umpisang magtanong tungkol sa pag-aaral. Ang ibang labandera at tindera sa palengke, napansin na rin si Isagani at minsan ay nagbibigay ng pagkain. Isang simpleng kwento ng isang batang pulubi at ng isang mabait na labandera ang naging simula ng pagbabago sa maliit nilang komunidad. Isang umagang tila mas mahaba ang oras, bumungad kay Aling Rosing ang pag-ubo ni Maro. Hindi na ito yung simpleng ubo na naririnig niya tuwing nagbibiro si Maro kapag nauubo sa malamig na tubig. Iba na ang tunog, malalim, parang may mabigat na pinanggagalingan. Agad niyang nilapitan ng anak at kinapa ang noo nito. Mainit, masyadong mainit. Maro anak, matagal mo na bang nararamdaman ito? Tanong niya, pilit na itinatago ang pagkabahala. Kaunting sakit lang po, Nay. Baka malamig lang talaga kagabi. Sagot ni Maro. Subalit hindi nito maitagong nahihirapan siya sa bawat paghinga. Kinabahan si Aling Rosing. Matagal-tagal na rin nilang hindi naasikaso ang kalusugan ng anak dahil sa sunod-sunod na gastusin. Ni hindi nila matustusan ang mga simpleng bitamina. Kaya't sa pagkakataong ito, alam niyang kailangang may gawin siya. Ngunit paano? Ang laman ng garapon na pinag-iipunan niya para kay Isagani ay hindi niya magalaw. Para iyon sa bisikletang matagal na niyang gustong ibigay sa bata. Ang natitirang pera niya mula sa paglalaba ay pangtawid lamang sa araw-araw nilang pagkain. Sige anak, magpahinga ka muna. Sambit niya, bagamat batid niyang hindi sapat ang pag-inom lang ng tubig at pagpapahinga.
Kailangan ng gamot ni Maro. Kinabukasan, lalo pang lumala ang lagay ng bata. Hindi na ito makakain ng maayos at mas lumalalim ang ubo. Nay, pasensya na po. Hindi ko po gustong dagdagan pa ang problema ninyo. Wika ni Mamaro habang nakahiga sa banig. Anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Sagot ni Aling Rosing. Pilit na ngumiti. Ngunit sa loob niya, unti-unti siyang kinakain ng takot. Kailangan niyang magdesisyon. Pupunta siya sa botika para bumili ng gamot. Kahit kaunting tabletas para kahit paano'y guminhawa ang pakiramdam ni Maro. Habang tinutulungan ang anak na makaupo, napatingin siya sa garapon sa ilalim ng papag. Nakapatong ito sa lumang damit na tila nakatakda para sa mahalagang pagkakataon. Sa likod ng kanyang isipan, may boses na nagtutulak sa kanya. Galawin mo na ang ipon, Rosing, para naman sa anak mo. Ngunit hindi. Hindi iyon para sa kanila. Para iyon kay Isagani. At sa pangarap niyang makapagbigay ng kaunting kaginhawahan sa batang iyon. Naglakad siya papunta sa botika, dala ang kaunting pera mula sa huling labada. Nang makuha ang gamot, tumingin siya sa natitira niyang baryang hawak. Kaunti na lang ang natitira. Hindi sapat para makaraos sila ng 1 linggo. Ngunit mas mabigat sa dibdib ang alam niyang kalagayan ni Isagani. Matagal-tagal na rin niyang napapansin na bihira na itong makadaan sa kalsadang kanilang tinutuluyan. Nang minsang makita niya ito, halatang halata ang pagod sa bata. Nakasandals ito, ngunit sira na at tila hirap sa bawat hakbang. Isagani, kumusta ka? Tanong ni Rosing nang masalubong niya ang bata. Aling Rosing, pasensya na po kung hindi ako nakakadaan madalas. Tugon ni Isagani. Masyado na pong malayo ang paaralan. Pero sinusubukan ko pa rin pong maglakad. Medyo masakit na lang po ang paa minsan. Gusto niyang tanungin pa. Ngunit nakikita niya ang sinseridad sa mata ni Isagani. Ginagawa pa rin nito ang lahat para matupad ang kanyang pangarap. Kinagabihan, hindi makatulog si Aling Rosing. Bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Isagani. Masakit na lang po ang paa minsan. Paano kung tuluyang tumigil na ito sa pag-aaral dahil sa layo ng nilalakad? Anong mangyayari sa pangarap nitong maging engineer? Sa gabi ding iyon, muli niyang binalikan ang garapon sa ilalim ng papag. Dahan-dahan niyang kinuha ito at pinagmasdan ang laman. Halos 2 taon din niyang pinag-ipunan ang mga baryang iyon. Iyon ang kabuuan ng kanyang pagsisikap, ang kabayaran ng mga oras na kinailangan niyang maglaba sa ilalim ng tirik na araw. Ang mga gabing hindi siya makatulog sa kaiisip kung saan kukuha ng pambili ng pagkain. Pinag-isipan niyang mabuti. Mahalaga si Maro at mahalaga rin si Isagani. Ngunit alam niya na sa pagkakataong iyon, may pagkakataon siyang gawing mas madali ang buhay ng bata. Sa susunod na araw, maingat niyang kinuha ang garapon at nagtungo sa pamilihan. Nakita niya roon ang isang maliit ngunit matibay na bisikleta. Tamang-tama para sa tangkad ni Isagani. Binilang niya ang pera, umaasa na kasya ito. Pagkatapos ng transaksyon, bitbit niya ang bisikleta pa uwi para siyang nasa isang panaginip. Sa isang banda, masaya siya dahil makikita niya ang ngiti ni Isagani. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang lungkot dahil sa naubos na ang lahat ng kanyang ipon. Nang makita ni Maro ang dala niya, tumingin ito ng may pagtataka. Nay, para kanino po yan? Para kay Isagani, sagot ni Rosing. Sana mapadali ang pag-aaral niya. Desidido kasi ang bata na makapag-aral kahit gaano kahirap. Nang maibigay niya ang bisikleta kay Isagani, namutawi ang malaking ngiti sa mukha ng bata. Tila hindi ito makapaniwala. Aling Rosing, totoo po ba ito? Para po sa akin ito? Oo, Isagani. Para sa'yo. Pero kailangan mong alagaan, ha? At ituloy mo ang pag-aaral mo. Sagot ni Rosing habang pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang boses. Hindi nagtagal, nawala ang lungkot ni Rosing nang marinig ang sinabi ni Isagani. Balang araw, babalik ako, Aling Rosing. Pangako ko po iyan. Sa kanyang puso, tila may liwanag na muling nagising. Baka nga balang araw, ang simpleng bisikletang iyon
ay maging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ni Isagani. At kahit walang kasiguruhan, umasa si Aling Rosing na tama ang kanyang naging desisyon. Pagkaraang maibigay ni Aling Rosing ang bisikleta kay Isagani, malaking pagbabago agad ang naramdaman ng bata. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kailangang gumising ng sobrang aga para makalakad ng ilang kilometro papunta sa paaralan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bisikleta ay tila bagong yugto ng pag-asa para sa kanya. Hindi na rin siya laging pagod sa klase dahil hindi na siya naglalakad ng malayo. Naging mas masigla si Isagani at mas naging interesado sa kanyang mga aralin. Nakatulong ang bisikleta upang mas madali siyang makasunod sa takdang oras, kaya't nakilala siya bilang isa sa pinakamasipag at pinakadedikadong mag-aaral sa kanilang paaralan. Isang araw, napansin siya ng isang guro na si Ginang Santos, isang mabait at masigasig na guro sa science. Napansin ni Ginang Santos na laging nasa unahan ng klase si Isagani, nakikinig ng mabuti at nagsusulat ng mga tala kahit sa lumang notebook. May mga pagkakataong tumutulong pa ito sa mga kaklase niya kapag hindi nila maintindihan ang leksyon. Isagani, wika ni Ginang Santos habang naglalakad papalapit sa bata pagkatapos ng klase. Napapansin ko, parati kang masipag at maayos sa klase. Saan mo natutunan ang ganyang kasipagan? Ngumiti si Isagani at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Ma'am, gusto ko lang pong makatapos ng pag-aaral. Gusto ko pong maging engineer balang araw. At alam ko pong ito lang ang paraan para makaalis ako sa kalsada. Natigilan si Ginang Santos. Batid niya ang hirap na pinagdadaanan ni Isagani. Nakita niya kung paano sinisikap ng bata na baguhin ang kanyang kinabukasan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Kaya naman, naisipan niyang tumulong. May alam siyang isang NGO na nagbibigay ng scholarship sa mga batang mahuhusay at masipag sa pag-aaral ngunit salat sa buhay. Inirekomenda niya si Isagani sa programang ito at matapos ang ilang linggong pagsusuri at interview, tuluyang natanggap si Isagani. Isagani? Sabi ni Ginang Santos isang umaga. May magandang balita ako sa iyo. Natanggap ka sa scholarship program ng NGO. Ang ibig sabihin nito, susuportahan ka nila sa pag-aaral at ibibigay ang mga pangangailangan mo para makapagtapos. Nanlaki ang mga mata ni Isagani. Halos hindi makapaniwala. Totoo po ba yan, ma'am? Talaga pong tutulungan nila ako? Oo, Isagani. Sagot ni Ginang Santos. Sabay ngiti. Alam ko kasing deserve mo ito, kaya wag mong sasayangin ang pagkakataon, ha? Maraming salamat po, ma'am. Pangako po, pagbubutihin ko palalo ang pag-aaral. Sambit ni Isagani na halos mapaluha sa saya. Ngunit bahagi ng scholarship program ang paglipat ni Isagani sa isang mas malaking paaralan sa Cebu, kung saan mas marami pang oportunidad ang nag-aantay sa kanya. Bagamat masaya siya na nagkaroon siya ng ganitong pagkakataon, mahirap din para sa kanya na iwan ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay, lalo na si Aling Rosing. Sa gabi bago siya umalis, pumunta siya sa bahay ni na Aling Rosing. Natagpuan niya itong nakaupo sa bangko sa harap ng barong-barong, nag-aayos ng mga labahin. Nilapitan niya ito at iniabot ang isang maliit na sulat na kanyang isinulat ng mag-isa. Aling Rosing, bungad niya, gusto ko pong magpaalam. Bukas na po ang biyahe ko papuntang Cebu. Doon na po ako mag-aaral. Natigil si Rosing sa ginagawa at tinitigan si Isagani. Hindi na niya kailangang buksan ang sulat. Alam na niya ang laman nito sa kanyang puso. Isagani, masaya ako para sa iyo. Sabi niya, pilit na pinipigilan ang pagluha. Kahit anong hirap, nakikita ko na kaya mong abutin ang pangarap mo. Masaya ako na nagkakaroon ka ng mas magandang pagkakataon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Rosing ang bigat sa kanyang puso. Parang nawalan ulit siya ng anak. Tulad ng nawala ang kanyang asawa at nang maagang naputol ang mga pangarap para sa sarili niyang anak, muling naramdaman ni Rosing ang pait ng pamamaalam. Gayunpaman,
tinanggap niya ito ng maluwag sa puso. Alam niyang ang tagumpay ni Isagani ay tagumpay na rin para sa kanya. Aling Rosing, pangako po, babalik ako. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako dito. Ani Isagani na may bahagyang panginginig ng boses. Huwag mong alalahanin iyon, anak. Ang mahalaga, magpatuloy ka. Huwag kang titigil. Sagot ni Rosing habang pinupunasan ng luha na hindi niya mapigilan. Kinabukasan, sumakay na si Isagani sa barkong papunta sa Cebu. Habang papalayo ang barko mula sa daungan, naroon si Rosing sa gilid ng kalsada. Kumakaway at pilit na pinapakita ang matamis ng ngiti. Subalit pagtalikod niya, tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Muling bumalik si Rosing sa kanyang barong-barong, sa kanyang lumang batya, sa kanyang pang-araw-araw na paglalaba. Ngunit ngayon, kahit mahirap ang buhay, may bagong liwanag sa kanyang puso. Sa kabila ng pag-iisa, puno siya ng pag-asa, pag-asang balang araw, makikita niya ulit si Isagani, hindi na bilang batang nangangarap sa ilalim ng poste ng ilaw, kundi bilang taong natupad ang pangarap. Mabilis ang paglipas ng 5 taon. Para kay Aling Rosing, tila unti-unti nang bumabagal ang katawan. Hindi na ganoon kaliksi ang mga kamay niyang dati walang kapaguran sa paglalaba. Ang bawat buhat ng batya, ang bawat banlaw ng mabibigat na tela, lahat ito'y tila lalong nagiging mabigat sa bawat taon. Gayunpaman, hindi niya iniinda. Naisip niya lagi, kung hindi ako kikilos, sino pa ang aasahan ni Maro? Ang anak niyang si Maro naman, ngayoy binata na, ay natutong maghanap ng sariling diskarte. Hindi nakapag-aral si Maro gaya ng karamihan, ngunit naging maabilidad ito sa pagkukumpuni ng mga gamit na kinukuha mula sa tambak ng basura. Maro anak, kumain ka muna bago ka umalis. Wika ni Rosing isang umaga, habang inilalapag ang kaunting ulam sa lamesa. Nay, mamaya na lang po. Kailangan kong makapunta agad sa tambakan bago maunahan ng iba. Sagot ni Maro habang inaayos ang sirang sako na gagamitin niya sa pangongolekta ng mga mapapakinabangan panggamit. Ngumiti si Rosing. Alam niyang kahit hindi nakapagtapos ang anak, responsable ito. Ingat ka, ha? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kapag may mabigat, dalawaing bitbitin. Bilin niya, kahit batid niyang alam na ito ng kanyang anak. Dumadaan ang araw at sa kabila ng mabibigat na responsibilidad, pinananatili ni Rosing ang ngiti sa kanyang muka. Ngunit habang tumatagal, napapansin na niyang hindi na siya tulad ng dati. Ang dati kayang-kaya niyang maglaba ng 5 balde ng damit, ay ngayoy hirap na siyang tapusin ng 2. Haay, tumatanda na talaga ako. Bulong niya sa sarili habang nagpapahinga sa kanyang lumang upuan. Sa kabila nito, may mga oras pa rin siyang napapaisip kay Isagani. 5 taon na rin ang lumipas, ngunit ni anino ng balita ay wala siyang naririnig tungkol sa batang minsang tinulungan niya. Ang dating sigasig at pag-asa na makikita niya itong muling magtagumpay ay unti-unting napalitan ng pagdududa. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Tanong niya minsan kay Maro habang sabay nilang kinakain ang nilagang saging. Ewan ko po, Nay. Baka naman po matagumpay na siya at nakalimot na. Sagot ni Maro na tila wala nang balak pang alamin ang kinahinatnan ni Isagani. Tumahimik si Rosing, pilit na iniintindi ang posibleng dahilan. Baka nga, sa dami ng kailangang gawin at sa layo ng Cebu, nakalimutan na ng batang iyon ang dating labandera na nagbigay sa kanya ng bisikleta. Ngunit hindi siya galit. Sa halip, may kirot lang na parang bakas ng naunsyaming pag-asa. Makalipas pa ang ilang linggo, dumating ang araw na pilit niyang iniiwasan. Isang hapon habang nagdadala ng isang balde ng tubig mula sa poso papunta sa loob ng kanilang barong-barong, nadula si Rosing sa lumang hagdanan. Tumama ang kanyang likod sa isang baitang at naramdaman niyang may kung anong napinsala. Pilit niyang bumangon ngunit nang subukan niyang tumayo, hindi na siya makalakad ng maayos.
Isang nakakapasong sakit ang dumaloy mula sa kanyang balakang pababa sa kanyang binti. Agad siyang pinuntahan ni Maro nang marinig ang sigaw niya. "Nay, ano pong nangyari?" Anang binata habang maingat siyang binubuhat pabalik sa papag. "Nadulas lang anak, huwag ka nang mag-alala," sabi ni Rosing, ngunit halata ang sakit sa kanyang boses. Sinubukan niyang umupo ng diretso, ngunit kinailangan niya ng tulong mula kay Maro. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng kawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Sa araw na iyon, natanto ni Rosing na hindi na niya kayang gawin ang mga dating gawain. Kailangan na niyang magpahinga. "Nay, huwag na kayong maglaba. Ako na lang po ang bahala sa lahat," sabi ni Maro isang gabi habang inaayos ang mga kalakal na nakuha niya mula sa tambakan. "Paano naman tayo makakaraos, anak? Hindi sapat ang kinikita mo," sagot ni Rosing. Kitang-kita sa kanyang muka ang pag-aalala. "Kaya ko po. Huwag na kayong mag-alala. Mas okay na yon kaysa naman sa mapahamak pa kayo," sagot ni Maro, nagpipilit magpakita ng tapang. Mula noon, napilitang huminto si Rosing sa paglalaba. Ang dating araw-araw niyang gawain, ang mga maliliit na baryang naipon mula sa bawat hugas at banlaw, lahat ng iyon ay naglaho. Kinuha ni Maro ang doble at triple pang responsibilidad para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kanyang murang edad, natutunan niyang dumiskarte sa bawat basurang makikita niya. Inaayos ang mga sirang upuan, nire-repair ang mga lumang appliances na binibili ng mga kapitbahay. Ngunit kahit anong sipag ni Maro, ramdam ni Rosing na hindi pa rin ito sapat. Gayunpaman, hindi niya pinanghinaan ng loob ang anak. "Anak, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka," sabi ni Rosing, minsang magkasama silang kumakain ng simpleng kanin at tuyo. "Huwag niyo pong alalahanin, Nay. Basta magpahinga lang po kayo. Ako na ang bahala," sagot ni Maro, habang pilit na iniitago ang sariling pagod. Sa mga panahong iyon, natutunan ni Rosing na tanggapin ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng kahirapan, nakita niya ang determinasyon ng kanyang anak at nakahanap siya ng panibagong lakas. Ngunit sa kanyang puso, may nananatiling tanong. Ano na kaya ang nangyari kay Isagani? Dumating ang araw na ang payapang pamumuhay ni Aling Rosing at Maro ay muling nasubok. Isang umaga, habang naglalaba si Maro sa labas ng kanilang barong-barong, napansin niya ang dalawang lalaki na nakatayo sa tapat ng kanilang maliit na tahanan. Malinis ang mga suot ng mga ito, mukhang opisyal, at may hawak na clipboard at papel. Tahimik lamang ang dalawa, ngunit kitang-kita ang tensyon sa kanilang mga muka. "Nay, may mga bisita po yata tayo," tawag ni Maro mula sa labas. Tumayo si Rosing mula sa kanyang papag, hawak ang pamunas ng pawis. Nang makita ang mga lalaki, bahagya siyang nag-ulumihanan, ngunit nagpakita ng paggalang. Lumapit siya sa kanila. "Kayo po ba'y may kailangan?" tanong niya. "Ako si Ginoo Garcia, isang kinatawan mula sa isang kumpanyang bumibili ng mga lupa dito sa inyong lugar," paliwanag ng isa sa mga lalaki. "May hawak na po kaming kasunduan na nagpapakita na ang lupang kinatitirikan ng inyong barong-barong ay pagmamay-ari na ng aming kumpanya." Napatigil si Rosing. "Paano po iyon? Dito na kami nanirahan mula noong namatay ang asawa ko. Wala kaming natatanggap na anumang dokumento ukol dyan. Wala pong record na may kontrata o titulo na nagsasabing legal kayong nakatira dito," sagot ng ahente. "Ang lugar na ito ay bahagi ng isang proyekto na itatayo namin. Kaya't kung maaari po sana, handa kaming magbigay ng bayad bilang kompensasyon para sa inyong pag-alis." Nagtitigan si Rosing at Maro. Alam nilang wala silang maipapakita upang patunayan na may karapatan silang manatili roon. Ngunit ang halaga ng alok na pera ay napakababa. Hindi man lamang makakabili ng kahit isang maliit na lote sa labas ng syudad. Bukod dito, wala silang ibang matutuluyan.
Pasensya na po, sagot ni Rosing. Pero hindi ko matatanggap iyan. Wala kaming ibang mapupuntahan. Muling nagsalita si Ginoo Garcia, tila sinusubukang paliwanagan si Rosing. Aling Rosing, nauunawaan ko po ang inyong sitwasyon. Ngunit ito po ang legal na proseso. Kung tatanggapin nyo ang alok namin, magkakaroon po kayo ng pondo para magsimula muli. Pero saan po kami magsisimula? Tanong ni Rosing. Saan po kami pupunta? Wala po kaming ibang pamilya. Wala po kaming malilipatan. Ang alok nyo po, kahit ibili ko ng lote, hindi po sasapat. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Walang masabi ang mga ahente, kaya't napilitan silang magpaalam ng walang kasunduan. Ngunit alam ni Rosing na hindi matatapos doon ang usapan. Alam niyang babalik ang mga ito at mas lalong magiging mahirap ang sitwasyon. Kinagabihan, hindi mapakali si Rosing. Habang natutulog si Maro sa isang sulok, tahimik siyang tumayo at nagpunta sa malapit na simbahan. Walang tao sa loob, kundi ang isang matandang lalaking naglilinis sa altar. Umupo si Rosing sa isang lumang bangko, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at tumingala sa krus na nakasabit sa itaas ng altar. Panginoon, bulong niya, halos hindi naririnig. Ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko po kayang iwan ang bahay na ito. Dito po kami nagsimula ni Maro. Dito ko po binuo ang aming pangarap kahit hirap na hirap kami. Dito ko po nakita si Isagani. Natigil siya. Matagal na rin niyang hindi naiisip si Isagani, ang batang tinulungan niya noon. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nasaan na po siya ngayon? Hindi ko na po alam ang balita tungkol sa kanya, pero alam ko pong naging mabuti siya. Hindi ko man po siya nakita ulit, alam kong mabuti siya. Patuloy siyang nanalangin. Umaasang magkakaroon ng sagot ang kanyang mga tanong. Habang umiiyak sa harap ng altar, muling bumalik sa kanyang isipan ang araw na ibinigay niya ang bisikleta kay Isagani. Tanda pa niya ang ngiti ng bata, ang pangako nitong babalik ako, Aling Rosing. Ngunit ang pangakong iyon ay tila nawalan ng saysay sa paglipas ng panahon. Hindi niya ito muling nakita o narinig mula noon. Ngunit kahit ganoon, pilit pa rin niyang pinanghahawakan ng pag-asa. Panginoon, hindi ko po hihilingin na ibalik siya sa amin, bulong niya. Ang hiling ko lang po, bigyan niyo po kami ni Maro ng lakas na harapin ang lahat ng ito. Sana po, kahit papaano, bigyan niyo kami ng daan para makahanap ng bagong simula. Matapos ang kanyang panalangin, naramdaman niyang parang gumaan ang kanyang loob. Bagamat walang kasiguraduhan sa hinaharap, muling sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano nila kakayanin ang pagdating ng mga ahente. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang pananampalataya ang magiging pundasyon ng kanilang tapang. Makalipas ang ilang araw, nagbalik ang mga ahente ngunit nagdala ng bagong alok na mas mataas ang halaga. Gayunpaman, buo na ang pasya ni Rosing. Tinanggihan niya ito. Pasensya na po, ulit niyang sabi. Pero hindi ko po matatanggap ang alok niyo. Hanggat maaari, hindi ko po iiwan ang lugar na ito. Sa kanilang puso, mag-ina man ay hirap at walang kasiguraduhan. Nananatili pa rin silang magkasama. Patuloy na umaasa si Rosing na may liwanag sa dulo ng madilim na landas na kanilang tinatahak. Saan man sila dalhin ng tadhana, nananalig siya na darating ang araw na may darating na tulong, kahit mula sa hindi inaasahang pinagmumulan. Sa mga taon na lumipas, si Isagani ay naging tanyag sa kanyang larangan. Matapos niyang magtapos bilang isang civil engineer sa Singapore, hindi siya nag-aksaya ng oras upang simulan ang sariling kumpanya. Ang Gani Builds ay nagsimula sa mga simpleng proyekto tulad ng maliliit na gusali at mga paaralan sa mga kalapit bansa ng Timog Silangang Asya. Ngunit dahil sa kanyang pagiging masipag at mahusay, naging kilala ito bilang isa sa mga pinakamaasahang construction firms sa rehiyon. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa madalian. Madalas sabihin ni Isagani sa kanyang mga empleyado, kailangan ng tiyaga, sakripisyo, at higit sa lahat, malasakit sa mga taong pinaglilingkuran natin.
Bagamat abala sa pagpapalago ng negosyo, nanatili sa puso ni Isagani ang kanyang layuning tumulong sa mga batang lansangan. Naalala pa rin niya ang mga gabing nakaupo siya sa ilalim ng poste ng ilaw. Nagsusulat sa sirang notebook gamit ang isang lapis na halos kasing liit na lamang ng kuko. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay bunga ng pagtulong ng isang labandera na naglaan ng ipon upang bigyan siya ng bisikleta. Kahit abala sa mga proyekto, palagi siyang naglalaan ng oras upang bumuo ng mga plano kung paano mas makakagawa ng positibong pagbabago sa buhay ng ibang bata. Isang araw, matapos ang mahabang pagpupulong sa kanyang mga partner, nagdesisyon si Isagani na bumalik sa Pilipinas. May layunin siyang magtayo ng isang scholarship program para sa mga batang lansangan. Mga batang tulad niya noon na halos walang pagkakataon para sa maayos na edukasyon. Gusto kong magbigay ng pag-asa, sabi niya sa isa niyang kaibigan. Gusto kong ipasa ang biyayang natanggap ko mula sa iba. Sa pagdating niya sa Maynila, agad niyang pinasimula ng programang tinawag niyang Pag-asa ng Lansangan Scholarship Fund. Sa bawat gusaling itinayo ng Gani Builds, isang bahagi ng kita ang inilaan para sa mga bata. Hindi lamang ito isang programang nagbibigay ng pondo. Itinayo rin niya ang mga learning centers kung saan ang mga bata ay maaaring mag-aral, matuto ng mga bagong kasanayan, at magkaroon ng mentoring mula sa mga profesional. Hindi nagtagal, naging usap-usapan sa media ang proyekto ni Isagani. Isang araw, inimbitahan siyang magbigay ng panayam sa isang tanyag na programang pambalita sa telebisyon. Napilitan siyang umupo sa harap ng kamera. Isang bagay na bihira niyang gawin dahil mas komportable siyang magtrabaho sa likod ng entablado. Sa harap ng milyon-milyong manonood, ikinuwento niya ang kanyang buhay. Mula sa pagiging isang batang lansangan hanggang sa pagiging isang matagumpay na engineer. Hindi madali ang pinagdaanan ko, pahayag niya. Kailangan ko ng tibay ng loob at determinasyon. Pero higit sa lahat, kailangan ko ng tulong mula sa iba. Kung hindi dahil sa labanderang nagbigay sa akin ng bisikleta, hindi ko mararating ang narating ko ngayon. Napatingin ang host sa kanya. Halata ang pagkaantig. Sino ang labanderang iyon, Gani? Isang mabuting tao na naging liwanag sa panahon ng kadiliman. Sagot ni Isagani, na ngayon ay ngumingiti habang nagbabalik tanaw. Hindi ko man siya muling nakita, pero ang ginawa niya ay nagtulak sa akin para magsikap. Utang ko ang lahat sa kanya, sa kanyang kabutihan at sa kanyang paniniwala na kaya kong magtagumpay. Habang pinapanood ang panayam sa isang lumang telebisyon sa kapitbahay, hindi agad nakilala ni Aling Rosing ang binatang nagsasalita. Matagal na rin kasi ang panahon mula nang huling makita niya si Isagani. Ngunit nang marinig niya ang salaysay tungkol sa bisikleta, parang may bumalik sa kanyang alaala. Pinigil niya ang pagluha habang pinapakinggan ang mga salitang utang ko ang lahat sa isang labanderang nagbigay ng bisikleta at ng pag-asa. Siya kaya iyon? Bulong niya sa sarili, tila hindi pa rin makapaniwala. Si Gani kaya iyon? Hindi nagtagal, kumalat ang panayam sa social media at mga balita. Maraming tao ang naantig sa kwento ni Isagani at ang scholarship program niya ay lalo pang dumami ang mga sumusuporta. Ngunit sa puso ni Aling Rosing, mas malalim pa sa tuwa ang naramdaman niya. Isang bagay na parang pagsiguro mula sa langit na ang sakripisyo niya noon ay hindi nawala sa kawalan. Bagamat hindi siya sigurado kung makikilala pa siya ni Isagani, masaya siyang malaman na naging mabuti ang bata. At sa gabing iyon, muling nagdasal si Rosing sa altar ng simbahan. Ngunit ngayon, puno na ng pasasalamat ang kanyang panalangin. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang maipalabas ang panayam ni Isagani, ninais niyang balikan ang mga alaala ng kanyang kabataan. Sa kabila ng kanyang abala sa mga proyekto ng Gani Builds at sa pamamahala ng kanyang scholarship program, hindi siya tumigil sa pag-iisip kay Aling Rosing. Matagal-tagal na rin mula noong huling beses niyang nakita ang labanderang nagbigay sa kanya ng bisikleta at ng pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Isang umaga,
nagdesisyon siyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Napansin niyang maraming bagay ang nagbago. Mga bagong gusali, mga establishmento, at mga kalsadang dati niyang nilalakad na ngayon ay puno na ng mga sasakyan. Ngunit ang kanyang layunin ay hindi maglibot para mag-alala tungkol sa pagbabago. Ang gusto niyang makita ay ang mga lugar na minsan nang naging tahanan ng kanyang pangarap. Una niyang pinuntahan ang lumang eskwelahan kung saan siya unang natutong magbasa at magsulat sa ilalim ng gabay ng ilang mabubuting guro. Tumayo siya sa harap ng gusali. Ngayon ay mas malaki na at mas moderno. Tahimik siyang nakatingin sa mga estudyanteng pumapasok. Iniisip kung ilan sa kanila ang may parehong mga pangarap tulad ng sa kanya noon. Habang nakatayo siya roon, narinig niya ang tinig ng isang guro na nagtuturo sa loob ng classroom. At napangiti siya sa alaala ng kanyang mga simpleng araw ng pag-aaral. Pagkatapos nito, naglakad siya papunta sa poste ng ilaw kung saan siya madalas magbasa ng libro noong bata pa siya. Nang makita niya ang poste, bagamat may kalumaan na ito, tila isang pelikula ang tumatakbo sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga gabing halos hindi na niya makita ang mga letra dahil sa kalumaan ng papel, pero pinilit pa rin niyang intindihin ang bawat salita. Dito rin niya natutunan ang halaga ng bawat leksyon sa buhay. Sa kabila ng malamig na hangin at madilim na kalye, hindi siya sumuko dahil alam niyang may naghihintay na mas magandang bukas. Matapos magbalik tanaw sa poste ng ilaw, nagtungo si Isagani sa palengke. Dito, sinimulan niyang magtanong-tanong tungkol kay Aling Rosing. Sa una, hindi siya pinapansin ng mga tao. Marami ang tumangging magsalita. Marahil dahil hindi nila kilala si Isagani o dahil ayaw nilang makialam. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Patuloy niyang inisa-isa ang mga tindahan. Kinakausap ang mga tindera. Umaasang may makakakilala kay Aling Rosing. Nay, naaalala niyo po ba si Aling Rosing? Yung labandera dito noon? Tanong niya sa isang tindera ng gulay. Abay, parang kilala ko siya noon, pero di ko na po alam kung nasaan siya ngayon. Sagot ng tindera, sabay iling. Pasensya na, Hijo. Lakad pa ulit si Isagani. Tanong ulit, ngunit halos lahat ng sagot ay hindi tiyak. Hanggang sa isang matandang tindera ang nagsabi, kung si Rosing na labandera ang hinahanap mo, doon ang bahay niya sa may eskinita. Pero hindi ko alam kung nandoon pa siya. Mabilis na nagpasalamat si Isagani at agad na hinanap ang tinurong eskinita. Nasa di kalayuan lamang ito, ngunit tila isang buong buhay ang nagdaan mula nang huli siyang dumaan sa lugar na iyon. Habang palapit ng palapit sa barong-barong, unti-unti siyang nababalot ng emosyon. Ano kaya ang sasabihin niya kay Aling Rosing? Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag makita siya? Sa dulo ng eskinita, huminto ang kanyang itim na limusin. Nagbukas ng pinto ang kanyang driver, ngunit pinakiusapan ni Isagani na huwag na siyang samahan sa pagbaba. Gusto niyang maglakad papunta sa pamilyar na barong-barong at maramdaman ang lahat ng damdaming dulot ng muling pagbalik sa lugar na ito. Tahimik niyang binagtas ang makipot na daan hanggang sa nakita niya ang lumang bahay ni Aling Rosing. Bagamat maraming nagbago, hindi niya malilimutan ang lugar na iyon. Sa pintuan, nakita niya ang isang matandang babae na nakaupo sa maliit na bangko. Payat na ito at halatang tumanda na mula nang huli niya itong makita. Ngunit ang ngiti nito ay hindi nagbago. Nang makita siya ni Aling Rosing, hindi ito agad nakapagsalita. Inangat nito ang ulo, tinitigan si Isagani, tila hindi makapaniwala. Aling Rosing, bungad ni Isagani, ngayon ay may bahagyang panginginig sa boses. Napatigil si Rosing. Nanatili siyang nakaupo pero tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ikaw ba iyan, Gani? Tanong niya, halos pabulong. Tumango si Isagani, hindi maikubli ang ngiti sa kanyang mukha. Oo, ako ito. Matagal na po akong gustong bumalik. Pasensya na po kung natagalan. Tila hindi alintana ni Rosing ang mga lumipas na taon. Sa sandaling iyon,
Ang nakikita lamang niya ay ang bata noong kanyang tinulungan. Ngayon ay isang matangkad at kagalang-galang na binata. Tumayo siya, kahit mabagal, at lumapit kay Isagani. Hindi na siya nakapagsalita. Niyakap niya si Isagani ng mahigpit. Ang kanyang luhay walang tigil sa pag-agos. Salamat. Salamat at bumalik ka, bulong ni Rosing habang hinahaplos ang muka ni Isagani. Hinawakan ni Isagani ang kamay ni Aling Rosing. Ako po ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po mararating kung nasaan ako ngayon. Hindi na nagtanong si Rosing kung anong narating ni Isagani o kung gaano na ito kayaman. Sa sandaling iyon, ang mahalaga lamang ay bumalik ang batang minsang nagbigay ng pag-asa sa kanya. At habang nakatayo silang magkasama, dama nila ang pagmamahal at pasasalamat na walang kayang tapatan. Matapos ang mahigpit na yakap, dahan-dahang naupo si Isagani sa tabi ni Aling Rosing. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at marahang hinalikan ito. Nandito na po ako, inay, bulong niya. Tinutukoy si Aling Rosing bilang kanyang ikalawang ina. Sa kanyang puso, ito ang babaeng nagbigay sa kanya ng direksyon, ng pag-asa noong walang-wala siya. Hindi mapigilan ni Aling Rosing ang patuloy na pagluha. Pero sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi nabunga ng kalungkutan. Kasiyahan, pasasalamat, at panibagong sigla ang bumalot sa kanyang puso. Akalain mo, Gani, ikaw na ito ngayon. Ikaw na itong nasa harapan ko. Sambit ni Rosing habang marahang pinupunasan ang sariling pisngi. Hinawakan niya ang muka ni Isagani, para bang pinapako sa isipan ang bawat detalye ng binata. Ang maamo nitong muka, ang malalim na tingin, ang ngiting punong-puno ng pasasalamat. Lahat ito ay parang isang pangarap na muling nabuhay. Ang tangkad mo na, at ang itsura mo, parang isang kagalang-galang na opisyal. Ang galing mo na talaga. Natawa ng bahagya si Isagani, pilit na iniwasang maging emosyonal. Hindi ko po mararating ito kung hindi dahil sa inyo, inay. Alam kong dati pa, kinupkup niyo ako sa inyong puso, kahit hindi tayo magkadugo. Wala po akong ibang maihahandog kundi ang pasasalamat at pagmamahal ko sa inyo. Hindi maiwasang mapansin ni Rosing ang bag na dala ni Isagani. Ano ba yung dala mo, anak? Tanong niya. Sa kanyang isip, isa lamang itong simpleng bag na may mga dokumento o gamit. Ngunit nagulat si Rosing nang dahan-dahang inilabas ni Isagani ang isang bagay mula sa loob nito. Isang lumang bisikleta. Ang parehong bisikleta na ibinigay niya kay Isagani 20 taon na ang nakakaraan. Bagamat may kalumaan na ang pintura at may bahagyang kalawang sa mga bakal, malinaw pa rin ang anyo nito. Inay, sabi ni Isagani habang inilalapag ang bisikleta sa harapan ni Rosing. Iniligtas po ito ng buhay ko noon at hanggang ngayon iningatan ko ito bilang paalala ng sakripisyo ninyo. Hindi po ako nagsawang alagaan ito dahil dito po nagsimula ang lahat. Napanganga si Rosing, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Gani anak, iningatan mo pa rin pala ito. Bulong niya habang maingat na hinahaplos ang mga hawakan ng bisikleta. Akala ko noon, simpleng regalo lang ito. Hindi ko inakalang magagawa nitong baguhin ang buhay mo. Hinaplos niya ang lumang bakal at napangiti sa pag-alala. Bawat pag-ikot ng pedal, parang sinasabi ko sa sarili ko noon na kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may maibigay lang akong tulong, may magbabago. Tumayo si Isagani at inalalayan si Rosing. Halina po, inay. May gusto akong ipakita sa inyo. Nagtaka si Rosing, ngunit sumunod pa rin siya. Binuhat ni Isagani ang bisikleta at dinala ito habang maingat na inaakay si Rosing. Muling binisita nila ang poste ng ilaw. Ang poste kung saan siya dati nag-aaral tuwing gabi. Habang papalapit sila, muling bumalik sa isipan ni Isagani ang lahat ng alaala. Ang pag-aaral sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, ang mga gabing ginugol niya sa pagbabasa ng sirang libro,
at ang patuloy niyang pangarap sa kabila ng lahat ng kahirapan. "Dito po, inay," sabi ni Isagani habang tinuturo ang poste. "Dito po ako nag-umpisang mangarap. Dito ako nagsimulang maniwala na may pag-asa pa. At hindi ko po yon magagawa kung hindi dahil sa inyong tulong." Napaluha ulit si Rosing. "Napakahirap ng buhay noon, Gani. Pero sa kabila ng lahat ng yon, nakita ko kung gaano ka kasigasig. Hindi ka tumigil. Pinilit mong abutin ang pangarap mo kahit wala kang kaagapay." Ngumiti si Isagani. "Ngayon, gusto kong kayo naman ang gumaan ng buhay. Hindi po kayo dapat nahihirapan pa. Napag-isipan ko na po ito bago pa ako bumalik. Inay, gusto ko po kayong ilipat sa isang bagong bahay. Isang mas maganda, mas malapit sa bayan, at mas maayos na lugar." Nagulat si Rosing sa narinig. "Gani, anak, hindi mo na kailangang gawin yan. Sanay na ako dito. Sapat na itong makita kita ulit." Ngunit seryoso si Isagani sa kanyang alok. "Inay, matagal na po kayong nagsakripisyo para sa akin. Ngayon, panahon na para ako naman ang magbigay. Hindi po ako papayag na mahirapan pa kayo ni Maro. Ang pangarap ko ay hindi lang para sa akin, kundi para rin sa inyo." Nag-aalangan si Rosing, ngunit sa kaloob-looban niya, daman niya ang pagmamalasakit ng batang minsan niyang tinulungan. "Paano naman si Maro? Sanay na siya dito, Gani?" tanong niya. "Si Maro po ang una kong nakausap tungkol dito," sagot ni Isagani. "Pumayag na po siya. Ang mahalaga, inay, maayos na kayo. Wala na kayong poproblemahin. Hayaan niyo pong suklian ko ang lahat ng kabutihang ipinakita niyo sa akin." Napangiti si Rosing, hindi dahil sa alok ni Isagani, kundi dahil sa katotohanang nagbunga ang kanyang sakripisyo ng isang taong may malasakit at pagmamahal. Iniyakap niya ang kanyang mga braso kay Isagani, na parang sinasabi sa kanyang yakap na tanggap niya ang alok. At habang nakatayo sila sa ilalim ng poste ng ilaw, muling tumibok ang pag-asa sa puso ni Aling Rosing. Isang pag-asang buhat sa batang minsang kanyang tinulungan. At ngayon ay ang binatang muling nagbibigay liwanag sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos ang muling pagkikita ni Isagani at Aling Rosing. Hindi na maitatanggi ni Rosing ang laki ng pagbabago sa buhay nila mula nang dumating muli si Gani. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang katiwasayan na noon ay tila imposible. Isang umaga, dumating si Isagani sa barong-barong na may dalang balita. "Inay," sabi ni Isagani habang lumapit siya kay Rosing na noon ay nagkakape sa harap ng kanilang bahay. "May magandang balita po ako. Nakahanap na po ako ng lugar para sa inyo." Natigilan si Rosing. "Anong ibig mong sabihin, anak? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo ayos na kami rito?" "Alam ko po, inay. Pero gusto ko pong maibigay sa inyo ang mas maayos na lugar. Isang bahay na may taniman, malapit sa kalikasan, at malayo sa ingay ng lungsod. Gusto ko pong magkaroon kayo ng sariwang hangin, ng tahimik na pamumuhay." Hindi malaman ni Rosing ang isasagot. Sa totoo lang, sanay na siya sa simpleng pamumuhay. Ang lumang bahay at ang pamilyar na kapaligiran ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit sa boses ni Isagani, naramdaman niya ang sinseridad at pagmamahal. Alam niyang lahat ng ito ay mula sa pusong nais siyang bigyan ng ginhawa. "Kung iyan ang gusto mo, anak, susundin ko," sagot niya. "Hindi ko na ipipilit ang gusto ko dahil alam kong ang iniisip mo lang ay ang ikabubuti namin." Hindi nagtagal, inilipat ni Isagani ang pamilya ni Rosing sa isang bahay sa Antipolo. Maganda ang lugar. May taniman ng gulay sa likod, isang maliit na bakuran para sa mga halaman, at sariwang simoy ng hangin na halos hindi nila nararanasan noon sa lungsod. Nang dumating sina Rosing at Maro sa bago nilang tahanan, hindi nila napigilang mapaluha. Ang dating barong-barong ay napalitan ng isang tahanang puno ng pag-asa. "Ang ganda ng lugar na ito, anak," sambit ni Rosing habang iniikot ang tingin sa paligid. "Hindi ko inakalang makakaranas pa ako ng ganito."
Itong lahat ay para sa inyo, inay, sagot ni Isagani. At para rin kay Maro, para mas madali ang kanyang araw-araw na buhay. Sa bagong bahay, sinimulan ni Maro ang kanyang short course program sa construction management. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pag-aaral, ngunit sa tulong at gabay ni Isagani, natutunan niya ang mga pangunahing kaalaman. Laking gulat ni Maro nang makita niya kung gaano kahalaga ang bawat detalyeng natutunan niya. Mula sa paggawa ng mga plano, pamamahala sa mga tao, hanggang sa pagtitiyak ng kalidad ng materyales. Nay, kwento ni Maro isang gabi, ang dami ko pong natututunan. Hindi ko po akalain na ganito pala ang mundo ng konstruksyon. Napakagaling mo naman, anak. Ipagpatuloy mo lang yan, sagot ni Rosing, na tila ba mas lalong nagkakaroon ng sigla habang pinakikinggan ang kwento ng anak. Samantala, kahit may kapansanan, hindi pinabayaan ni Rosing ang kanyang sarili. Sa tulong ni Isagani, nakapagpatayo siya ng isang maliit na laundry shop sa kanilang lugar. Isa itong simpleng negosyo, ngunit nagbibigay ng kasiyahan kay Rosing. Ang dating paglalaba sa mga bahay ng iba, ngayon ay napalitan ng pag-aalaga ng sarili niyang negosyo. Naging masaya siya sa pag-aasikaso ng mga customer, sa pag-aalaga ng kanyang mga makina, at sa simpleng pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Hindi ko inakalang makakapagpatayo pa ako ng ganito. Maraming salamat, Gani, sabi niya minsang dumalaw si Isagani sa kanilang laundry shop. Wala po iyon, inay. Alam kong dito kayo masaya at iyon lang ang mahalaga, sagot ni Isagani habang inaayos ang isang upuan sa shop. Ngunit ang mga sorpresa ni Isagani ay hindi natapos doon. Sa isa sa kanyang malaking proyekto, isang high-rise residential building sa Maynila, pinangalanan niya ito bilang Rosing. Rosing Residences. Ang pangalan ng proyekto ay simbolo ng inspirasyon na nagmumula sa isang labanderang nagbigay ng bisikleta at pag-asa sa isang batang lansangan. Nang dinala ni Isagani si Rosing sa groundbreaking ceremony ng Rosing Residences, hindi makapaniwala ang matanda. Isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Rosing Residences ang bumulaga sa kanya. Hindi niya alam na ginawa ito ni Isagani bilang parangal sa kanya. Gani, anak, bakit mo ginawa ito? Tanong ni Rosing habang pinipigilan ang pag-iyak. Dahil po sa inyo nagsimula ang lahat, sagot ni Isagani. Kung hindi po dahil sa inyong kabutihan, wala po ako sa posisyon ngayon. Kaya gusto ko pong tandaan ng lahat kung paano nagsimula ang Rosing Residences. Hindi lang mula sa konkretong plano, kundi mula sa kwento ng pag-asa. Hindi pa doon natapos ang sorpresa. Sa mismong seremonya, inihandog ni Isagani kay Rosing ang isang placard ng pasasalamat na may nakasulat na, "Sa aming pinakamamahal na Aling Rosing, salamat sa iyong kabutihan, tiyaga at pagmamahal. Ang Rosing Residences ay alay sa iyo at sa lahat ng naniniwala sa liwanag ng pag-asa." Walang salitang lumabas mula kay Rosing. Ang kanyang mga luha ay tuloy-tuloy na bumagsak habang yakap-yakap ang plaque. Sa wakas, ang simpleng labanderang minsang tumulong sa isang batang pulubi ay ngayon kinilala bilang inspirasyon ng isang tagumpay na hindi lamang para kay Isagani, kundi para sa maraming tao na nangangarap at naniniwala sa ganda ng buhay. Sa kabila ng tagumpay ni Isagani at ng Gani Builds, hindi maiiwasan ang mga pagsubok na kakaharapin niya. Isa sa mga ito ay ang muling paglitaw ng kumpanya na dati naging dahilan ng pagkatanggal ni na Rosing at Maro sa kanilang tahanan. Ngayon, ang parehong korporasyon ay nagbabalak makipagkumpetensya para sa isang malaking kontrata. Isang prestihiyosong proyekto na nakatakdang magtayo ng bagong business district sa Maynila. Isa itong pagkakataon na makapagbibigay ng trabaho sa libu-libong manggagawa at mag-aangat sa reputasyon ng sinumang kumpanyang makakakuha ng proyekto. Dahil sa laki ng kontrata, maraming malalaking kumpanya ang naglaban-laban para makuha ito. Kasama sa listahan ng Gani Builds,
Nakilala na sa kanilang maayos na mga proyekto at makataong prinsipyo. Ngunit sa mga kalaban, tumayo ang isang pangalan na nagbigay ng paalala kay Isagani. Ang korporasyong noon ay responsable sa pagpapalayas kay Aling Rosing mula sa kanilang bahay. Nagulat si Isagani nang makita ang pangalan ng kumpanyang iyon sa listahan ng mga nag-aagawan sa proyekto. "Boss Gani," sabi ng isa niyang business associate. Kasama sa mga bidder, yung kumpanyang yun. Mukhang matindi ang galaw nila ngayon para makuha ang kontrata. Ang tanong, anong gagawin natin? Napatigil si Isagani. Hindi niya agad na ipakita ang nararamdaman. Ngunit sa loob-loob niya, muling bumalik ang mga alaala ng hirap na dinanas ni Aling Rosing dahil sa kumpanyang iyon. Matagal niyang hinanap ang tamang pagkakataon upang maipaglaban ang nararapat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang laban ay hindi lamang para kay Rosing, kundi para sa lahat ng katulad niyang pinagmalupitan. Sa kabila ng tensyon, nanatiling kalmado si Isagani. Hindi tayo magbabago ng plano. Ipagpapatuloy natin ang patas na bidding. Hindi tayo gagamit ng paninira o masamang taktika. Ang gagawin natin ay ipakita ang tunay na halaga ng ating trabaho at ang prinsipyo ng Gani Builds. Sagot niya. Ngunit tila hindi lahat ng kalahok ay handang maglaro ng patas. Ilang araw bago ang formal na anunsyo ng bidding process, nakatanggap si Isagani ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang opisyal ng naturang kumpanya. Nagpakilala ito bilang isa sa mga senior executives at diretsyong sinabi kay Isagani na handa silang magbigay ng malaking halaga kung iuurong ng Gani Builds ang kanilang bid. "Mr. Reyes," sabi ng boses sa kabilang linya, "alam namin na malakas ang pagkakataon nyo sa proyektong ito. Pero siguro naman, maaaring mag-usap tayo. Kung aalis kayo sa bidding, makakatanggap kayo ng kompensasyon na higit pa sa inaasahan ninyo. Hindi ba magandang deal iyon?" Tila malamig na tubig ang dumaloy sa pakiramdam ni Isagani. "Pasensya na, pero hindi kami tumatanggap ng ganyang klase ng alok. Ang kumpanya ko ay may prinsipyo at hindi iyon matutumbasan ng kahit magkano," sagot niya ng mahigpit. "Siguraduhin mo, Mr. Reyes, mahirap ang may kalaban na tulad namin," banta pa ng nasa kabilang linya. Tumayo si Isagani, hawak pa rin ang telepono. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi niya papalampasin ang pagkakataong ito. Sa halip na manahimik, nagpasya siyang ilabas sa publiko ang insidente. Ikinuwento niya ang ginawa ng kumpanya, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ang kwento ni Aling Rosing. Ipinaliwanag niya kung paano nila ginipit ang mga maliliit na tao para sa sariling interes. At ngayon ay ginagamit ang parehong taktika upang makuha ang kontrata. Agad itong naglabas ng malaking ingay sa media. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nasabing kumpanya at ang kanilang mga maling gawain. Sa una, itinanggi nila ang akusasyon. Ngunit kalaunan, lumabas ang iba pang mga testigo na handang tumayo laban sa kanila. Ang dating tahimik na istorya ni Aling Rosing ay naging simbolo ng pang-aabuso at pagbangon. Maraming tao ang nakisimpatya, hindi lamang dahil sa kawalan ng hustisya, kundi dahil sa pagkakaroon ng isang tao, si Isagani, na may lakas ng loob na manindigan. Sa pag-usad ng investigasyon, napatunayan ang mga irregularidad ng nasabing korporasyon. Napatalsik ang ilang opisyal at ang kanilang reputasyon ay tuluyang bumagsak. Samantala, lalo pang tumaas ang kredibilidad ng Gani Builds. Hindi lamang bilang isang kumpanyang may dekalidad na serbisyo, kundi bilang kumpanyang may puso. Sa isang press conference, natanong si Isagani kung bakit niya ginawa iyon. Ang sagot niya ay simple. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa pera. Ang prinsipyo ng Gani Builds ay nakatayo sa katotohanan at malasakit. At hindi kami kailanman papayag na may sino mang maapi sa harap namin. Naging simbolo ang Gani Builds ng makataong negosyo. Isang kumpanyang hindi natatakot tumayo para sa tama.
Ang laban na iyon ay hindi lamang nagdala ng katarungan para kay Aling Rosing kundi nagbigay ng mensahe sa marami na ang tagumpay ay makakamtan ng hindi kailangang isakripisyo ang integridad. Makalipas ang ilang taon mula nang magtagumpay si Isagani sa paglaban para kay Aling Rosing, hindi siya tumigil sa paghahanap ng mga paraan para makatulong sa iba. Sa bawat proyekto ng Gani Builds, may laging nakalaan na pondo para sa advokasya niya. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga batang tulad niya noon na halos walang pag-asa. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at kapwa profesional, itinayo niya ang Bisikleta ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng libreng bisikleta sa mga batang mahihirap upang mapadali ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Para kay Isagani, ang bisikleta ay simbolo ng liwanag sa dulo ng madilim na daan. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon ng bagong batch ng mga bisikletang ipapamahagi, dumalaw si Aling Rosing sa warehouse ng foundation. Ngayon, may edad na si Rosing, ngunit hindi nawawala ang kanyang pagiging masigla. Gani, hindi ko inakalang darating tayo sa puntong ito. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simpleng bisikleta noon ay magiging daan para sa ganito kalaking organisasyon? Ngumiti si Isagani at iniabot kay Rosing ang isang dokumento. Inay, mula sa umpisa, kayo ang naging inspirasyon ng lahat ng ito, kaya't nararapat lang na maging bahagi kayo nito. Binasa ni Rosing ang dokumento. Ito ang opisyal na paghirang sa kanya bilang honorary chairperson ng Bisikleta ng Pag-asa Foundation. Nako anak, ano bang alam ko sa mga ganyan? Tanong ni Rosing, halatang nahihiya ngunit natutuwa. Ako'y simpleng labandera lang. Hindi po totoo iyon, inay. Sagot ni Isagani. Kayo po ang dahilan kung bakit may ganitong foundation ngayon. Ang bawat batang makakatanggap ng bisikleta, ang bawat pamilya na magkakaroon ng mas maayos na buhay, ay utang sa inyo. Kayo po ang tunay na inspirasyon. Nagpakawala ng isang tawang puno ng saya si Rosing. Kung ganun, sige na nga. Basta tutulong ako sa makakaya ko. Pero alam mo Gani, ang pinakamasaya sa akin ay makitang marami na tayong natutulungan. Habang lumalaki ang operasyon ng foundation, higit na naging abala si Maro, na ngayon ay tagapamahala ng operasyon sa Maynila. Si Maro ang namamahala sa pagtanggap ng mga aplikasyon mula sa mga paaralan, pag-aayos ng logistics para sa distribution, at pakikipag-ugnayan sa mga local government units upang maihatid ang mga bisikleta sa mga pinakanangangailangan. Natutunan niya ang lahat ng ito mula sa short course program na sinimulan niya noon sa tulong ni Isagani. At ngayon, siya mismo ay nagbibigay ng direksyon sa mga proyekto. Nay, kwento ni Maro isang gabi. Ang dami po palang bata ang nangangailangan ng bisikleta. May mga kwento po ng mga batang naglalakad ng halos 10 kilometro araw-araw para lang makapasok sa klase. Pero dahil sa bisikleta ng Pag-asa, nagkakaroon sila ng pagkakataong hindi na mapagod bago pa makarating sa eskwelahan. Nakakatuwa po, ang dami nating natutulungan. Masaya ako sa naririnig ko anak, sagot ni Rosing. Hindi ko inakalang magkakaroon tayo ng ganitong pagkakataon. Noon, akala ko, basta makatulong lang sa isang bata, sapat na. Pero ngayon, napakarami na pala. Habang tumatagal, lumaganap ang kwento ni Isagani at Rosing sa social media. Maraming tao ang naantig sa istorya ng isang batang pulubi na nagbasa sa ilalim ng poste ng ilaw at ng isang labanderang nagbigay ng bisikleta upang maipagpatuloy nito ang pag-aaral. Ang mga larawan ng mga batang nakangiti habang tumatanggap ng bagong bisikleta ay mabilis na kumalat sa internet na naging inspirasyon sa buong bansa. Isang araw, nagising si Isagani sa balitang isang sikat na national news outlet ang nag-feature ng kwento nila sa kanilang primetime segment. Tinawag nila itong ang kwento ng bisikleta at pag-asa. Ipinakita sa feature ang footage ni Rosing na nakaupo sa tabi ng mga bisikleta. Si Maro na nagtuturo sa mga volunteers kung paano ayusin ang mga delivery schedule. At si Isagani
na nagbibigay ng maikling pananalita sa mga tumatanggap ng bisikleta. Sa dulo ng segment, may isang voice-over na nagsabing, "Minsang natulungan, ngayon ay nagbibigay ng tulong." Ang kwento ni Gani at Rosing ay patunay na kahit ang simpleng gawa ng kabutihan ay maaaring maging daan sa mas malaking pagbabago. Hindi nagtagal, dumami ang mga donasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mula sa ibang bansa. Naging simbolo ang bisikleta ng pag-asa ng makataong pagtulong, ng pag-asang hindi kailanman nawawala kahit gaano kahirap ang buhay. Sa bawat sulok ng bansa, may mga bata na hindi na kailangang maglakad ng malayo, na may bagong pag-asa sa bawat pag-ikot ng pedal. Dahil sa tagumpay ng foundation, kinilala si Isagani ng iba't ibang organisasyon. Isang araw, tumanggap siya ng liham mula sa isang tanyag na universidad sa Maynila. Ipinahayag ng universidad ang kanilang pagkilala sa advokasya ni Isagani at iniimbitahan siyang tanggapin ang isang honorary doctorate degree sa kanilang darating na commencement ceremony. "Gani, parang kailan lang, bata ka pa sa ilalim ng poste. Ngayon, doktor na ang tawag sa'yo," biro ni Rosing habang hawak ang liham. "Ang totoo, inay, lahat ng ito ay para sa inyo," sagot ni Isagani. "Kayo ang unang naniwala sa akin at ngayon patuloy kayong nagbibigay ng inspirasyon sa marami." Sa araw ng seremonya, tumayo si Isagani sa entablado habang nakatingin sa mga pamilyar na muka sa audience. Si Rosing, si Maro, at ilan pang mga bata na natulungan ng bisikleta ng pag-asa. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, "Ang honor na ito ay hindi para sa akin. Ito ay para sa bawat batang nangangarap, para sa bawat pamilya na hindi sumusuko, at para sa bawat taong tumutulong ng walang kapalit. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta, ngunit ang pinakamalaking pasasalamat ko ay para sa babaeng nagbigay sa akin ng bisikleta at ng pag-asa. Sa bawat hakbang, sa bawat proyekto, at sa bawat batang natutulungan, lumalalim ang pagmamahal ni Isagani sa kanyang misyon. Mula sa isang simpleng bisikleta hanggang sa pagbuo ng isang foundation na nagbibigay ng pag-asa, patuloy niyang isinusulong ang advokasya ng kabutihan at pagkakawanggawa. Sa puso niya, ang bawat pedal na iniikot ng mga batang natulungan ay muling pag-ikot ng bisikleta ng pag-asa. Ang bisikletang minsan ding nagbukas ng daan sa kanyang mga pangarap. Sa edad na 66, si Aling Rosing ay mas payapa na ang buhay. Hindi na niya kailangang magmadali sa paggising tuwing umaga o mag-isip kung paano niya pagkakasyahin ang kinita para sa araw-araw. Sa halip, nauupo na lang siya sa beranda ng kanilang bahay sa Antipolo. Ang mga kamay abala sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman. Ang kanyang maliit na hardin ay puno ng mga bulaklak at halamang gulay. Parang buhay niya na unti-unting umusbong mula sa kahirapan. Sa bawat hakbang ng panahon, natutunan niyang magpasalamat sa mga simpleng bagay. Ang bawat bulaklak na namumukadkad, ang bawat bagong dahon na lumilitaw, ay paalala ng kanyang sariling kwento. Kung paano siya at si Isagani ay sabay na umunlad mula sa pinakamababa hanggang sa isang mas maayos na kalagayan. Bawat linggo, hindi nawawala ang pagbisita ni Isagani. Tuwing linggo ng umaga, dumarating ito upang magsimba kasama si Rosing at ang pamilya ni Maro. At pagkatapos ng misa, diretsong pumupunta si Isagani sa bahay ni Rosing upang makatikim ng paborito niyang tinola. Si Aling Rosing ay parang isang ina na muling nagkaroon ng anak. Isang anak na kahit sa kabila ng tagumpay ay nananatiling mapagkumbaba at mapagmahal. "Anak, butit dumating ka ulit. Heto't luto na ang paborito mong tinola," bungad ni Rosing habang inaayos ang hapag. "Hindi ko po palalampasin ang tinola nyo, inay," biro ni Isagani habang inilalagay ang kanyang jacket sa likod ng upuan. "Kayo pa rin ang pinakamagaling magluto ng tinola, kahit saan ako makarating." Napangiti si Rosing
habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Sana'y hindi mo kami makalimutan kahit naabala ka sa trabaho, Gani. Hindi po mangyayari iyon, sagot ni Isagani habang hinihipan ang mainit na sabaw. Kahit saan pa ako dalhin ang negosyo, kayo po ang una kong babalikan. Hindi lamang sa pagkain, nagtatapos ang linggo ni Isagani sa bahay ni na Rosing. Dala niya palagi ang kwento ng mga batang natutulungan ng kanyang foundation. Sa bawat bisikletang naibibigay, sa bawat batang nakakapasok muli sa eskwela, naroon si Rosing na handang magbigay ng payo. Ang dating labanderang nagsakripisyo para sa isang bata, ngayon ay naging inspirasyon sa marami. Aling Rosing, tanong ng isang batang tinulungan ng foundation na minsang bumisita sa bahay. Ano po bang sikreto para hindi sumuko kahit mahirap ang buhay? Napaisip si Rosing, ang mga mata nakatingin sa lumang bisikletang nakasabit sa sala. Anak, ang sikreto ay ang hindi pagtigil sa paniniwala na may mas magandang bukas. Hindi mo kailangang maghintay ng malalaking bagay. Minsan, ang isang maliit na kabutihan ay sapat na para magbukas ng bagong daan. Tulad ko, hindi ko akalain na ang pagbibigay ng bisikleta kay Isagani noon ay magdadala ng ganito kalaking pagbabago. Sa mga panahong iyon, masaya si Rosing na malaman na si Maro, ang kanyang sariling anak, ay nagkaroon na rin ng sariling pamilya. Ikinasal si Maro sa isang guro na kanyang nakilala sa palengke, noong araw na nagdadala siya ng paninda mula sa Antipolo. Ngayon, may sarili na silang anak na babae, at ang pangalan nito ay Rosa, bilang parangal kay Aling Rosing. Nay, sabi ni Maro minsang dalhin niya si Rosa sa bahay. Ipinangalan po namin siya sa inyo dahil gusto naming lumaki siya na kasing sipag at kasing bait nyo. Napakaganda ng pangalan mo, apo, wika ni Rosing habang hinahaplos ang buhok ni Rosa. Sana'y lumaki kang may mabuting puso. At tandaan mo, kahit anong mangyari, palaging may pag-asa. Sa huling eksena, makikitang nakasabit pa rin sa sala ang lumang bisikleta na minsang naging tulay sa tagumpay ni Isagani. Hindi ito ginamit bilang palamuti lamang, kundi bilang paalala ng kung paano nagsimula ang lahat. Sa simpleng sakripisyo ng isang labandera na naniwala sa isang batang pulubi. Ang bisikletang iyon ang naging simbolo ng kabutihan na hindi makakalimutan. Ang simbolo ng pag-asa na sa bawat maliliit na hakbang, may posibilidad na makamit ang mga malalaking pangarap.